Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Yan, palakpakan naman natin ng Lord. At nakarating ang bawat isa. Salamat sa Diyos, no? Sa isang buong linggo na andito na naman tayo upang magbigay ng papuri at pasasalamat sa Kanya. So bago tayo magsimula, manalangin muna tayo sandali. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay ng bawat isa. Biniyayaan niyo po at pinagpala. Salamat, Panginoon. Ngayon, Panginoon, nais po naming marinig ang mensahe ninyo. Salamat po sa bawat salita na bibigkasin ng banal na Espiritu through me. Gamitin niyo lang po, Panginoon, ang aking bibig upang ilabas ang tunay na mensahe ng iyong biyaya. Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likaran. Kayo lang po ang mapapurihan, mabigyan ng glory. Ang lahat po ng gagawin namin at sasabihin ay para lamang po sa kapurihan ninyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen! Hallelujah! Patuloy po tayo sa ating series ng Victorious Living. In life's challenges, we are called not in fear, but to respond with confidence mula sa tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. His victory assures us that we are on the winning side. Victorious na tayo, panalo na dahil kay Jesucristo. No matter what difficulties we face, kahit anong problema mo, kahit anong challenges na meron ka, we are on the winning side. Amen? Through His sacrifice, we find strength, hope, and the assurance that we are already conquerors in Christ. Conquerors, alam niyo ba conquerors? Si Jesus ang napako sa krus, pero tayo ang sumapo ng lahat ng pagpapala. Amen? Si Jinky Pacquiao ang nakareceive lahat ng panalo ni Manny Pacquiao. Tama ba? Ganon din tayo. Si Jesus ang napako sa krus, pero sa atin ang benefits. Amen? So, magkaroon po tayo ng quick review. Remember the beloved thoughts that we've learned on this journey of study. So, life's challenges number 1, we discussed yung worry at ang beloved thought natin dyan. Sabay-sabay po tayo. Christ shall not worry. Christ is my shepherd, I shall not worry. At ang verse dyan ay, the Lord is my shepherd, I shall not want. Life's challenges number 2 about busyness. Ang beloved thought natin ay, Christ is my shepherd, I can rest. So, anong verse yan? He makes me lie down in green pastures, He leads me beside the still waters. Life challenge number 3, emotional damage. Ang beloved thought, Christ is my shepherd, I can find true joy. Sabi dyan, He restores my soul. Pighati. Yun ang lagi kong naalala sa turo ni Pastora Remse. Pighati. Nasabi ko malalim, ano? And life's challenge number 4, indecision. Ang beloved thought natin dyan ay, Christ is my shepherd, I can hear His voice. Naririnig natin yung boses niya at ang verse natin dyan ay, He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Life challenge number 5. Life's toughest moment. Parang ako yan Parang ako yung nagsalita niyan. Ang beloved thought natin dyan ay, Christ is my shepherd, I am not afraid. Sabi dyan, just a verse, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. And life challenge number 6, hurt. No? Ito lang yung mga nakaraang linggo. Ang beloved thought natin dyan ay, Christ is my shepherd, I am secured. Ang verse natin dyan ay, you prepare a table before me in the presence of my enemies.
You anoint my head with oil. My cup runs over. Yang mga diniscuss natin yan ay maririnig natin sa podcast natin. So, meron tayo sa YouTube, meron tayo sa Spotify, meron tayo sa Apple. Bakit kaya merong isang picture doon na kulang? Kasi ngayon natin i-discuss. Excited na ba kayo? Sana nga excited kayo kasi hindi kayo nakangiti eh. Malalaman nyo kung bakit ang Kristiyano dapat laging masaya, nakangiti. Finally, the conclusion, Psalms 23. Nandito na po tayo ngayon sa last verse ng Psalm 23. Alam ko na mag-a-agree ang bawat isa sa inyo na marami tayong natutunan sa pagtatalakay ng Psalm 23. Amen? Napakayaman talaga ng salita ng Diyos. Sobrang yaman, no? Kahit isang verse lang, ang dami mo nang mahuhukay ng mga revelation from the Lord. Sinimula ni David ang Psalms 23 na inaalala niya yung kanyang ginagawa nung kabataan. Ano ba siya nung kabataan bago siya pumunta kay King Saul? Siya ay pastol. Siya ay nag-aalaga ng mga tupa. Kaya na-relate niya yung buhay niya kay God as good shepherd at siya bilang tupa. Na-relate niya yon. Inahilin tulad din niya ito kung paano ang Diyos ay naging good shepherd. Kaya nga ang verse, the Lord is my shepherd. So kung shepherd mo si Lord, alam mo na dadaling ka ni Lord kung saan nandoon ang iyong mga pangangailangan. Kung siya ang iyong shepherd. Hindi ka niya pababayaan. Amen? Makikita din natin na optimistic si David. Alam niya na ang Lord ang nagkikare sa kanya, hindi siya pababayaan ng Panginoon, ililid siya sa kapahingahan, kapayapaan. Payapa, ang buhay ko'y pinagpala. Isa yun sa kanta din ni Ate Kai. At dadalhin din tayo ng good shepherd natin sa righteousness. Sino ang good shepherd natin? Si Jesus Christ. Yes, alam natin ang good shepherd natin, dinadala tayo sa righteousness, dinadala tayo sa mga needs natin, hindi tayo pinababayaan. Pero, makikita natin sa buhay ni David, nagkaroon din siya ng problems, nagkaroon din siya ng mga challenges. Hindi siya doon na spare. So, andoon yung aggravation from Saul. Sino ba yung si Saul? Siya yung hari. Ngayon, bakit nagagalit sa kanya si Saul? Kasi mas magaling si David. Dahil ang Diyos ay panig kay David. Nawala na yung anointing kay Saul. Kaya galit na galit siya. Hinahabol siya at gusto siyang patayin. So, grabe, di ba? Paano yan? May nagsabi lang sa'yo ng pangit. Ayoko na sa buhay na ito. Bakit ganyan sila? Sinasabihan ako ng ganito, hindi naman ako ganun. Si David nga pinapatay. Diba? Ngayon, nakikipaglaban siya sa mga Palestine. Ano ba yung mga Palestine? Ito yung nambubuli sa mga Hudyo. So nakikipaglaban siya doon. Diba? Grabe yung mga challenges ni Talagang nung araw, espada pa yan, diba? Espada pa. Wala pang baril nung time na yun. Yung pressure ng pag-unite, no, ng mga divided nation, nag-aaway-away din kaya yung mga Israelita. So nandun yung stress niyan. Kukulit talaga na ito. Para bang nanay, hay, wag kayo mag-away na magkapatid. Parang ganon, di ba? Ay, wag kayo mag-away na magkaibigan. No, nandoon yung pressure kay David. Chaos sa kanyang pamilya. Alam nyo ba, mismo sa pamilya ni David ay may away din. Nagre-rebelde rin sa kanya ang kanyang anak. Gusto pa ngang agawin ang kanyang trono bilang hari. O, di ba, ang daming challenges ni David. Not to mention the sin in his heart. Remember Bathsheba. Di ba? So, na-pressure siya dun. At yung consequence ng ginawa niya, namatay nga yung anak niya, di ba? So, marami din siyang pinagdaanan ng challenges. Ganun pa man, nakita ni David ang mabuting Diyos.
Isang good shepherd na nag-aalaga sa kanya. Kayo ba, nakikita niyo ba ang good shepherd na nag-aalaga sa inyo? Doon tayo focus, hindi sa challenges. Amen? Today, nasa last verse na tayo ng Psalm 23, the conclusion. Ang title ay Responding to Apprehension, Fear of the Future in the Light of Christ's Victory. Ano ba ibig sabihin ng apprehension? Parang naririnig ko lang yata yan sa sasakyan. Tama ba? Apprehension ba yon? Pero sa Merriam-Webster, ang synonym ng apprehension ay anxiety, worry, fearfulness, uncertainty, alarm, unease. O ang ibig sabihin ay yung mga bagay na kinatatakutan mo at yung mga bagay na nagwo-worry ka. Yan ang ibig sabihin ng apprehension. Let us learn how to deal with apprehension, the fear of the future. Yun, alam mo, a lot of people spending their life na nagwo-worry. Nagwo-worry, hindi pa man dumarating, nagwo-worry na. At hindi nila na-enjoy yung today. Hindi nila na-enjoy yung present. Why? Kasi iniisip niya, ano ba mangyayari mamaya? Ano ba mamaya ulam? Nakong, lilate na ako Hindi ako makapagluto. Nagwo-worry na kagad. Ay, ano ba ibibigay ni teacher na assignment? Naku, baka hindi ko kaya. Baka bumagsak ako sa exam. Nagwo-worry. Diba? Naku, darating na si Judith. Malapit na. Malapit na katapusan. Ako, wala yata ako pambayad. Saan ako kukuha? Ngayon pa lang, natatakot na siya. Nagwo-worry na siya. Di pa dumarating. Hindi niya na-enjoy yung today. Hindi niya alam. Kasi ang mga tayo, totoo lang, hindi na natin nakikita yung mangyayari mamaya, bukas, sa susunod na araw, sa susunod na linggo, sa susunod na taon. Hindi natin yan nakikita. Yet, David, as he concludes Psalm 23, does not fear of what the future holds. Remember, we may never know, sabay-sabay po tayo, we may never know what the future holds, but we know who holds the future. Amen? Hindi man natin alam ang mangyayari bukas, pero ang alam natin, ang Diyos ang humahawak ng kinabukasan natin. Kapag ang Diyos ang may hawak ng kinabukasan natin, secured tayo. Amen ba? Last Sunday, pinaabangan sa atin ni Pastor J. Si Shirley. Naalala nyo? Naalala nyo sino si Shirley? Pakikilala ko siya sa inyo ngayon. Psalms chapter 23, verse 1 to 6. Shirley! Shirley! Goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Si Shirley yan. Absolutely no fear of the future. David is confident. Saan ang gagaling yung confidence ni David? Yung confidence na yon ay nanggagaling kay Lord. When you acknowledge that the Lord is your good shepherd and the good shepherd is your Lord. No? Hindi ikaw yung shepherd. Si Lord ang shepherd. Tupa ka. Tupa. Kaya wag mong agawin yon. Tupa ka. Kami, mga pastor, ay under shepherd. Ibig sabihin, sa ilalim pa rin kami ni Jesus. Amen? Amen. So, isinulat ni David yung Psalm 23, inahalin tulad ito sa Good Shepherd at sa mga tupa. Si Jesus ang ating Good Shepherd at tayo naman ang kanyang mga tupa. I will give you the first reason why you should not fear the future. Number 1. Okay, God's goodness is pursuing me. Sabi sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 4. Kapag nailabas na niya ang mga tupa, si Jesus ang nagsasalita rito Kapag nailabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila. Sino yung nauuna? Si Jesus. No?
nailabas na yung tupa. Sabi diyan, at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. No? Ang mga tupa, hindi yan susunod sa ibang boses. Susunod lang yan sa boses ng kanyang shepherd. Kahit ikaw, nakiganong ka lang sa mga tupa, hindi yan susunod sa'yo. Dahil ang nire-recognize lang niyang boses ay sa shepherd niya. Ganon din tayo. Narinig natin ang boses ng Panginoon. Kaya tayo ay sumunod. Kaya nung narinig mo yung salita ng Panginoon, nag-pray ka, Lord. Tama. Hindi ko kayang iligtas yung sarili ko. Kaya kailangan kita. Ikaw na ang good shepherd ko. At ang boses mo ang maririnig ko. May time na hindi natin naririnig ang boses ng Diyos. Pero lalakasan ng Diyos ang boses niya. Hoy! Gising! Righteous ka na! Alis ka dyan! Hindi ka na dyan bagay. Amen? Sa pagsunod ng tupa sa kanyang shepherd, tiyak papakainin niya ito. Dadali niya ito sa lugar ng may makakain, may maiinom. No? At kung may sakit yung tupa, tiyak, aalagaan niya ito, gagamutin. Hindi niya pababayaan na yung tupa ay mamatay na lang na nakatiwangwang na ganon. Gagamutin niya ng Panginoon. No, tingnan niyo i-relate niyo rin sa inyo yun kung ano yung ginagawa ng shepherd. Kasi ganong ginagawa din sa atin ng Lord yun. Okay? So, hindi niya hahayaan na merong umatake sa mga tupa, sa kawan ng tupa. Hindi niya hahayaang merong wild animals na kainin, lapain ng mga tupa. So, i-relate niyo yan sa sarili niyo. Ganon kayo kamahal ng Diyos. Pinapakain, inaalagaan, iniingatan. Amen? So, sa future natin, alam natin na meron na tayong kapayapaan. Bakit? Kasi ang Diyos ang ating good shepherd. Kaya lang karamihan sa atin hindi nagpapakatupa kundi umaasa sa sarili. Okay, kaya ko to. Kaya ko yan. Para bang sinasabi mong hindi ko kailangan ng Diyos. Kaya kong gawin yan. So, hindi ka nagpapakatupa. Gusto mong agawin ang pagiging good shepherd ng Panginoon. Amen? Aligaga ang karamihan sa paghabol ng blessing. Trabaho. Bakit ganon? Ang trabaho na ako na trabaho, wala pa rin yung blessing. Bakit ganon? Kakarampot lang din dito. Bakit ganon? Habol sila ng habol ng blessing. Pero ang totoo, hindi dapat yun ang hinahabol mo. Kung ang hinahabol mo ay ang blesser, tiyak ang blessing ang kasunod. Do not pursue the blessing. Instead, pursue the blesser. Amen? Kasi, sabi sa Matthew chapter 6 verse 33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kung babasahin natin yung context niyan, no? Yung context, yung maagang verse niyan, kung kayari, chapter 6 o 32, 31, yung sinasabi dyan na all these things ay yung mga pangangailangan ng tao. Pagkain, clothing, shelter, at iba pa. Pero anong sabi dyan? Seek first His kingdom. And all these things, ano yung all these things? Yung pangangailangan mo will be given to you as well. Nakita ninyo? Hindi ko sinasabing madali. Yung taho, balot, ano pa yon? Ang sisipag niyan. Oo, hindi mo matatawaran ang sipag niyan. Pero tignan mo lang yung iba. Nakaupo lang, sige lang ang trabaho niya. Pero dumadalo yung blessing. Why? The secret is, hear His voice,
Seek His kingdom. Amen? At alam ko naman, sinisik nyo yung kingdom ni Lord kasi nandito kayo ngayon eh. Gusto nyong marinig. Amen? Asahan nyo ang blessing ni Lord. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Sabi sa Psalms chapter 23, verse 6a, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Alam nyo, mas ma-appreciate nyo ang verse na yan kung titignan natin sa original text, Hebrew. Ang goodness ay galing sa salitang tov, means beautiful or pleasant. Tandaan nyo beautiful, pleasant, goodness, magagandang bagay. At ang follow naman ay galing sa salitang radaf. Hebrew word na radaf, na ibig sabihin ay chase, pursue, to hunt you down. Mas nakikita natin yung lalim ng kahulugan ng salita ng Diyos kapag bumabalik tayo sa original text nito na pagka Old Testament, Hebrew. Kapag New Testament, Greek or Aramaic. So ngayon Hebrew tayo dahil yan ay nasa Old Testament. So hindi lang pala follow, yung translation lang ay English, hindi lang pala follow. Tutugising ka ng mga magagandang bagay mula sa Diyos. Amen? Ulitin ko, tutugisin ka. Tutugisin ka, hindi ka lang basta susundan ko. Hindi. Oh, tutugisin kita. Yung kagandahan ng Panginoon, dito ka, andito yung maganda, wag ka dyan. Yan. Ipakikita ko yan sa inyo. Kung paano tinutugis ka ng goodness ni God. Nakita niyo yung dalawang dog? Ang tawag doon ay sheepdog. Siya yung tumutugis sa mga tupa. Pakikilala ko ang pangalan ng dalawang dog na yan para matandaan ninyo. Yan ay si goodness at si mercy. Surely, goodness and mercy shall follow me. Sino yung dalawa? Goodness and mercy. Nakita mo, kapag yung tupa ay nawawala na, namamali sila ng landas, anong gagawin ni goodness at ni mercy? Tutugisin niya para bumalik uli sa kawan. Mga kapatid, kapag ikaw ay nagkakamali, tutugisin ka ng goodness and mercy ni Lord para maibalik ka sa kawan. Amen? Ganon kabuti ang Panginoon. Hindi kanya hahayaang mawala sa kanyang kawan dahil mahal na mahal kanya. Amen? Thank you, Jesus. The psalm is telling us that surely, beautiful things chase us. Tinutugis ka when the Lord is our shepherd. Shepherd mo ba si Lord? Tutugisin ka ni goodness and ni mercy. Amen. So obviously, si David, may mga disappointments din in life. Hindi lahat good things, no, ang nangyayari sa kanya. Hindi naman niya sinabing surely good things. Tingnan niyo hindi niya sinabing surely only good things will happen to me. No, hindi yun ang sinabi niya. Ang sabi niya, kundi only goodness will follow me. So ibig sabihin, may maganda at may mga troublesome din. Okay? So ibig sabihin kasi yung mga trouble natin, hindi galing sa Diyos yan eh. Minsan, maling mga pagpili natin, gawa ng kaaway, at gawa ng katabi mo. Ay, hindi. Gawa ng iba. No? So, sure, ang goodness ni God will follow you. Sa panahon ng mga hamon ng buhay, paglalakip-lakipin ng Panginoon yung mga nangyayari sa'yo. Okay, tingnan natin sa Romans chapter 8, verse 28. And English at saka Tagalog. And we know that God causes everything to work together for the good of those who love God and are called according to His purpose for them. Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para saan? Ikakabuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang
layunin. This promise is not for everybody. Para yan sa mga believers. Kahit ano nangyayari sa buhay natin, paglalakip-lakipin ng Panginoon na yon, hahabulin ni goodness and mercy at aayusin at tutulungan ka ng Diyos ano man yung trouble sa buhay mo. Bibigyan ka niya ng wisdom. Bibigyan ka niya ng strength. No? Bibigyan ka niya ng power para gawin lahat. Maayos ang buhay mo. Amen ba? So that's what it means. Goodness will follow me. Walang difficulty, walang dilemma, walang defeat, walang disaster sa buhay ng Christian na hindi mapapalitan ng Diyos ng mabuti. Ngayon, parang ang gulo, pero makikita mo na lang yung amazing hand ni God, biglang umaayos ang buhay. Biglang umaayos ang problema. Amen ba? Alam nyo ba, tayong mga tao ma-emotion eh. Sa times of trials, kapag umiiral yung pagiging karnal natin, karnal o hindi karnal, ibig sabihin, ano yun? Ibig sabihin ng karnal, nag-ooperate ka lang sa 5 senses mo, hindi sa faith. Ano ba yung 5 senses? Sight, smell, taste, touch, may nakalimutan pa ba ako? Here. Diyan ka lang nag-ooperate, hindi sa faith. Pag diyan ka nag-ooperate, ang mangyayari sa'yo, yung emotion mo bagsak. Alam nyo ba, kapag ka may problema, minsan hindi mo na iisip na andyan lang pala si Lord eh. Even Jesus in His humanity, Jesus is 100% God and 100% man. Ulitin ko ha, kasi mahalaga tong theology. Jesus is 100% God and 100% man in His humanity. Sa kanyang pagiging tao. Sabi niya nga sa cross, di ba, siya, my God, why you have forsaken me? Bakit mo ako pinabayaan? In His humanity. Bakit? Naranasan ng Diyos kung ano ang tao. Kaya kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, alam ng Diyos yung nararamdaman mo kasi siya mismo naramdaman niya yun sa cross. Kaya mas lalapit ka, Lord, di ba nararamdaman mo yung nararamdaman ko ngayon? Alam mo, alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. Amen? It's only later, kapag lumingon na tayo, yung ginawa ni Jesus, sobra eh. Ano ba yung ginawa sa kanya? Binugbog siya, pinatungan ng koronang tinik. Yung 39 lashes, yung lashes niya, mayroong pangsundot ng simang yung sa katawan, no? Pagkatapos, pinako sa krus, kamay, paa, tinusok ang kanyang tadyang. Oh, grabe. Grabe yung pinagdaanan niya. Pero after that, nakita mo naman, dahil sa kanyang kamatayan, tayo'y naligtas. Dahil sa muli... Sige, come on. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Sa muli niyang pagkabuhay, namatay na yung dating tayo'y nabuhay na kasama ni Kristo. Tinanggap niya lahat ng sakit para hindi tayo makatanggap nun. Dumadaan man tayo sa ganyang problema, pero tandaan mo, ibigay mo lang sa Diyos, ibato mo lang sa Diyos, bahala ang Lord sa'yo. Amen! Salamat sa goodness ni God. Napakaganda ng ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kung hindi niya yun ginawa, nasa kangkungan na tayo pare-pareho. We are doomed to hell. Sabi, lahat ay nagkasala. Walang sino man ang hindi nagkasala. Pero salamat sa Panginoong Hesus. Dahil sa Kanya, naligtas tayo. At hiniintay natin ang muli niyang pagbabalik. Malapit na yun. Amen? Upang kunin niya tayo. Amen. Bad things may occur, but God will bring good out of them. Merong nangyayari sa buhay nating mga hindi magaganda.
Pero gagawing maganda iyon ng ating Panginoon. Alam niyo po ba si Paul? Si Paul po kinulong. Maganda ba yon? Hindi, di ba? Pero ano yung good thing na nangyari? Yung New Testament na binabasa natin, almost kay Paul galing. At dahil yun ay naisulat ni Paul sa prison, tayo ang nakinabang. Troublesome kay Paul, pero good thing sa atin. Amen? Tingin mo, sa buhay mo ngayon, bakit ganito? Pero pag dumaan na ang mga panahon, nakatayo ka, lilingon ka, grabe, ba't nakaya ko yun? Nakaya mo yun dahil sa biyaya ng Diyos. Amen? So, paano natin ito i-apply sa daily life natin? So, tignan natin yung beloved walk natin o yung life application. Number 1, be encouraged. God is watching you. Tingnan natin yung Psalms chapter 145 verse 20a. The Lord watches over all who love Him. So, pinanonood ka ng Diyos. Hindi pinanonood, binabantayan ka ng Diyos. Tinitignan ka ng Diyos. Kahit anong gawin mo, ang mata ng Diyos ay nasa iyo. Amen? Hindi kayo maniwala? Tignan natin sa Salmo 139 ASND, verses 1 to 6. Sabi diyan, Panginoon, sinisiyasat niyo ako at kilalang kilala ka ng Diyos, kapatid. Kahit ang bilang ng buhok mo, alam niya. Ikaw ba, nabilang mo na yung buhok mo? Ha? Hindi. Pero ang Diyos, alam niya ang bilang ng buhok mo. Kilalang kilala ka niya. Verse 2, nalalaman niyo kung ako ay nakaupo o nakatayo. Grabe, no? Nanonood talaga ang Diyos sa atin. Kahit na kayo ay nasa malayo, nalalaman niyo ang lahat ng aking iniisip. Kahit hindi nagsasalita ang bibig natin. Alam ng Diyos ang iniisip natin. Verse 3, nakikita nyo ako habang ako'y nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko ay nalalaman ninyo. Kasi nga, God is watching us. Next, verse 4, Panginoon, hindi pa man ako nagsasalita ay alam nyo na ang aking sasabihin. Lagi ko kayong kasama. Wow, ito yun. Diba? Ang Holy Spirit kasama natin. Nasaan ang Holy Spirit? Nasa born again spirit natin. So sabi diyan, lagi ko kayong kasama. Old Testament, pero sa inyo, mas grabe sa inyo Covenant. Hindi na umaalis yung Holy Spirit sa atin. Amen? Sabi diyan, at kinakalinga nyo ako. Kinakalinga, pag-aanin natin, inaalagaan nyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Gaano kalaki yung kapangyarihan ng Panginoon? Ganyan? Ganon? Hindi, grabe. Tingnan mo ang buong mundo, ang universe, kahit labas ng planeta natin, mas makapangyarihan ng Diyos. Diba? Kung makapangyarihan ng Diyos, ano pa ang iwo-worry mo sa buhay? Ano pa ang katatakot mo sa future mo? Makapangyarihan yung nag-aalaga sa'yo. Amen? Ang pagkakilala nyo sa akin ay tunay na kahanga-hanga. Amazing talaga. Amazing ang biyaya ng Panginoon. Walang nalilingid sa Panginoon. Ang maganda ay kasama natin siya palagi. At sa kanyang kapangyarihan, tayo ay kanyang kinakalinga o inaalagaan. Beloved, walk number 2. Be expectant. God is blessing you. Wow! Tutugisin ka ng goodness ni God. Be expectant. Expect ko yun, Lord. Mas gusto ng Lord yun. Why? Kasi you are walking in faith. Di ba? Hindi sa carnalities, kundi you are walking in faith. Lord, ini-expect ko. Gagraduate ako ng may honors. Kabataan, Lord, ini-expect ko.
magkakaroon ko ng negosyong malaking-malaki. At pagpapalain ko ang marami. Wow! Amen. Lord, in-expect ko, kung ikaw ay nasa karamdaman ngayon, babangon ako. Oy, hindi dudurugin ha. Babangon ako. At ako'y lalakad, masigla, at pagsasabi ko ang goodness mo sa iba. Expect. Expect. Kasi pag hindi ka mag-e-expect kay Lord, hindi ka nananampalataya. Expect good things. Sabi ko nung minsan, isinare ko nga ito sa ating mga youth pastor. Sinulat ko yung mga expectation kay Lord sa papel. Kailan yun? Nung panahon na kami ay nasa troublesome, nasa mga challenges. Lord, gusto ko kahit dito lang sa Pilipinas ako makapamasyal. Pero may isa lang po akong gusto, makarating sa Holy Land. Taon, maraming taon ang dumaan. Pero in-expect ko na bibigay ng Lord. Nangyari! Bye! Because in-expect ko na ibibigay ng Lord sa akin yun. Amen. Hindi galing sa Lord ang mga masasamang bagay. Ha? Sabi sa James chapter 1:17, sabay-sabay po tayo. Whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow. Kanino daw galing yung good and perfect gift? Kay God. Diba? So yung mga masamang bagay o yung mga pangit na bagay, galing ba sa Diyos? Hindi. Remember John 10:10? Sabi sa John 10:10, the devil comes to steal, to kill, and destroy. Ang demonyo ay dumating o ang devil ay dumating para ikaw ay pagnakawan. Pagnakawan ng kaligayahan, pagnakawan ng pinansyal, pagnakawan ng kapayapaan. Kill. So ang sakit ay hindi galing sa Diyos. Kanino galing ang sakit? Sa devil. Destroy, de-destroyin niya. Ang kapayapaan ng isip mo, de-destroyin niya. Ang relationship, maging sa pamilya niyo. Kaya hindi galing sa Diyos ang mga troubles na yan. Galing yan sa devil. Ano ang galing sa Diyos? Sa John 10:10 pa rin tayo, ha? Ang sabi, Jesus came that they may have life. Hindi lang basta life, abundant life. No? Have it to the full, overflowing. My cup runs over. Nag-overflow yung life na ibinigay ng Panginoong Jesus. Amen. Andiyan pa kayo? Yes. So, beloved, walk number 3. Be euphoric. God is with you. Ano ba ibig sabihin ng euphoric? Intense joy and happiness. Sobrang saya. Sobrang joy. Alam niyo yung sinasabi, ang babaw naman ng kaligayahan mo, nagalit ka pa. Maligaya yung tao, nagalit ka pa. Sobra ka naman, konting ano lang, tawa ka lang ng tawa, para kang... Kapatid, yun ang gusto ng Diyos. Lagi tayong nakangiti, lagi tayong masaya. Dahil ang Diyos ay laging masaya, laging nakangiti. So be euphoric, God is with you. Nasa atin na ang Diyos. Huwag ka nang mag-alala sa future mo. Alam niyo po ba, pinakilala ni Jesus Christ ang Diyos ay bilang Father, Daddy God natin. Kung Daddy God natin si Jesus, o Daddy God natin ang Ama, di ba ang saya-saya nun? Dahil kapamilya ka na ng Diyos. At kapag kapamilya ka ng Diyos, kung si God, kung si Jesus ay King, ano ka? Princess. Prince. Di ba? Masaya o hindi? Masaya. Hindi, kung titignan mo ang karnal, mukha ba akong prinsesa? Itsura ko nga eh. Yun nga eh. Kaya nga, be euphoric. Maging masaya ka. No? At yung ngiti, wag naman mahalang bayad dyan. Ngitian mo nga yung katabi mo. O, diba? May sound pa nga eh. Diba?
alalahanin nyo, maging masaya ka. Lord, thank you. Alam ko, masaya ang puso ko. Dumadaan man ako dito sa mga challenges na ito. Alam kong tutulungan mo ako. Kaya walang karapatan ng demonyo na nakawin ang aking saya. Amen? Lagi akong magiging masaya dahil sa biyaya mo. Tignan natin yung Isaiah chapter 41 verse 10. So do not fear. O wag daw matakot. Ano daw? Bakit? For I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Alam niyo ba, favorite kong verse yan? Sabi niya, huwag kang matakot. Bakit? I am with you. Nasa sayo ako, sabi ng Diyos. Huwag kang madidismaya. Dahil ako ay Diyos, kaya ko ang lahat. Di ba? Mas challenging nga sa Lord kung malaki yung problema mo eh. Dahil pagkatapos ng problema mo, Lord, ang galing-galing mo talaga. Imagine mo yun, ang galing-galing mo talaga. Ang hirap nun na, pero nalagpasan ko dahil sa'yo. Sabi niya dyan, palalakasin kanya at tutulungan kanya. At ito pinakamaganda. Hahawakan kanya, i-uphold kanya sa righteous right hand. Hindi kanya bibitawan. No? May kantang ang gusto ko nang bumitaw. Aw! Oh, ang mga tao ganyan eh. Pero ang Diyos, huwag kang bumitaw. Hawak kita, anak. Amen? Huwag kang bumitaw. Matthew chapter 28 verse 20. Teach these new disciples to obey all the commands I have given you, and be sure of this, I am with you always, even to the end of the age. Ano daw? Iiwanan ba tayo ng Diyos? No, kasi sabi dyan, be sure. I am with you always, even to the end of the age. Hindi tayo iiwan. Ano pa ba ang ikakatakot natin? Meron pa ba? Pag hindi mo good shepherd si Jesus, matatakot ka talaga. Di ba? Taas na naman ang presyo ng gasolina eh. Di ba? Miski index yata magtataas na eh. Lahat ng bilihin, yung 1,000 mo, para ka na lang namili ng grabe supot mo, ganyan na lang kaliit. Matatakot ka? Hindi. Who holds the future? Who holds the future? Si Jesus. Kaya nga, merong lyrics ng kanta eh. Ito ang ganda ng lyrics ng kanta. Alam niya ng mga young ones. Because He lives, I can face tomorrow. Ganito yan. Because He lives, I can face tomorrow. Come on. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Di ba? Dahil ang Diyos ay buhay, hindi tayo matatakot sa future. Dahil si Jesus ay buhay. Amen? Dahil diyan na alam na natin, sabi diyan, all fear is gone. Hindi na tayo malulungkot. Lagi na tayo masaya. Because Christ is in us. And He lives. An excerpt also of a prayer. Isa siyang missionary at apostle of Ireland. Ito ang excerpt ng prayer niya. At nagawa niya, yung buong Ireland, nagawa niyang mag-share ng gospel. Kahit merong mga pagsubok sa kanya sa pag-share ng gospel. Pero ito ang pinanindigan niya. Sabay-sabay tayo. Christ with me, Christ before me, Christ behind me, Christ in me, Christ beneath me, Christ above me, Christ on my right, Christ on my left,
Christ when I lie down, Christ when I sit down. Ano lang ibig sabihin yan? Kahit anong ginagawa mo, kasama mo si Kristo. Amen. Prayer yan ni St. Patrick, 5th century, Apostle of Ireland. And alam ko na marami kayong natutunan. At ang beloved thought natin, Christ is my shepherd, His goodness chases me. Sabay-sabay po ulit tayo. Christ is my shepherd, His goodness chases me. At ngayon, kung gusto nyo talaga na maging good shepherd ang Panginoon sa inyo, yung trust ninyo and confidence ay ibigay nyo sa Kanya. Dahil wala namang ibang tutulong walang ibang magkakalinga sa atin, kundi ang ating Diyos, Ama. Kaya, kung sino man yung bago ngayon na nakapakinig ng ganitong mensahe, maski sa podcast namin, sumunod kayo sa panalangin ito. At sa mga alam na o sumunod na sa Panginoon, ibukan nyo rin po ang bibig ninyo upang alang-alang doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin ito. Panginoon, natutunan ko ngayon, You are a good shepherd. You are a good shepherd. Salamat Salamat sa pag-alay mo ng buhay sa pag-alay mo ng upang buhay, ako ay maligtas upang ako ay maligtas sa kapahamakan. sa kapahamakan. Salamat Salamat sa krus ng Kalbaryo. sa krus ng Kalbaryo. Ako ay napatawad na Ako ay napatawad. at ikaw ay nabuhay At at ako ay mabubuhay. At ako ay mabubuhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Isinulat mo na Sinulat mo na ang pangalan ko ang pangalan sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Ako na lang po ang mananalangin. Panginoon, tumayo po tayong lahat. Panginoon, salamat po sa aking mga kapatiran, sa mga beloved. Alam po namin na hindi niyo po kami pinababayaan. Salamat po. You are a good shepherd. At ang goodness ninyo, ang mga mabubuting bagay ay pagpapalain kami, ipe-pursue kami, i-hunt us down. Panginoon, hindi po kayo titigil, tutugisin nyo kami ng pagpapala. Amen. At we are expectant, Lord, na ang blessing nyo ay ibubuhos nyo sa amin. Ang pamilya namin ay magiging lalo pang malalim sa pananampalataya sa inyo. Kung nagkakagulo man ay magkakaroon ng kapayapaan. Lord, yung mga karamdaman namin na nasa katawan namin, ini-expect na namin ang mabilis na manifestation ng kagalingan. Amen. Lord, sabi nyo nga po sa salita, ang lahat ng pangako nyo ay yes and amen. Kaya sa pangalan ni Jesus mula ulo hanggang paa, hawakan nyo ang mga may sakit sa inyo, sa katawan ninyo. Kung marami, sa ulo na lang kayo humawak. In Jesus' name. Walang karapatan sa katawan ninyo ang sakit. Lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lord, thank you. Ngayon pa lang ay binubuhos mo na ang kagalingan sa bawat kapatiran na nandito at sa nakikinig sa podcast. Maraming salamat, Panginoon. Mabilis naming makikita ang manifestation ng kagalingan namin, Panginoon. Thank you, Lord. Sa mga may problema, sa pinansyal na pangangailangan, Lord, hindi nyo gusto na nahihirapan ang inyong mga anak. Kaya, Panginoon, salamat sa provision ninyo. Salamat at kung meron man po kaming bayarin, mababayaran namin ito. Miracles upon miracles. Blessing upon blessing ay dadaloy sa mga kapatiran nito. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Bukan niyo ang bibig niyo at pasalamatan ng Panginoon dahil diniligdan niya ang panalangin natin. Salamat, Lord! Thank you, Lord! Glory to you, Lord! Thank you, Jesus! Salamat po, Panginoon. Napakabuti niyo po, Panginoon, sa buhay po namin. Thank you, Lord. Ingatan niyo pa ang bawat isa sa isang buong linggo na ito. Ilayin niyo po sa disgrasya. Marami po, Panginoon, mga pagkakataon na iniingatan niyo po kami na hindi namin nalalaman. Kulang ang salitang salamat.
Kaya ngayon, Panginoon, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Hindi man namin nakikita, hindi man namin nararamdaman, na iningatan nyo na po kami, na iniligtas nyo na po pala kami. Ngayon, Panginoon, salamat. Salamat. For no weapon formed against us shall prosper, and every tongue which rises in judgment, we shall condemn. Thank you, Lord. Salamat po sa pagpapala. Salamat po, Panginoon, sa mga anghel nagbabantay sa amin. In Jesus' mighty name. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.